Madali lamang na panahon, isang dump site ang nagawang parke o pasyalan sa Malolos, Bulacan. Para sa detalye, balitaan mo kami, Julius Disamburon. Ganito ito noon. Ganito na siya ngayon. Sino mag-aakala na ang dating tambakan ng basura sa Bulacan, maaayos pa't magiging pasyalan? Sa pagbisita ng PTV News Team, bumungad sa amin ang isang magandang eco park na kung saan makikita ang butterfly garden, mga magagandang uri ng mga halaman, dog pound at firing range. Nakapanayam namin si Malolos City Vice Mayor Gilbert Bebong Gatchalian at aniya, isang magandang proyekto o mano ang pagtatransform nito dahil napigilan ang posibleng masamang dulot ng sama-samang pagtatapon o open dump site. Lahat ng klase ng basura ay ginagamit natin o pinaghihiwa-hiwalay natin sang-ayon sa kanyang uri at ito yung maraan kung saan nare-reduce talaga natin yung dapat na i-dispose sa ilalim ng kategorya ng mga residual. Dagdag pa niya, nais nilang makilala ang Malolos ng isang malinis at maayos na syudad sa pamamagitan ng pagkakaroon ng proper disposal of garbage. Hinihingi ng batas na magkaroon ng tamang disposal o pagtatapon talaga ng basura na hindi ito makaka-epekto ng masama sa ating pangkalikasan. Samantala, makikita din sa lugar ang maayos na Material Recovery and Composting Facility ng lalawigan. Ang MRF ay kabilang sa itinakda ng Republic Act 9003 o mas kilala sa Ecological Solid Waste Management Act of 2000, kung saan may isang pasilidad para paglagyan o pagtapunan ng basura, maghiwalay sa nabubulok sa hindi nabubulok, at mag-recycle ng mga gamit kaysa maging sanhi ng pagbabara. Ayon kay Environmental Management Specialist 1 Oscar Nicodemus, ipinapatupad nila sa halos 46 na barangay na sakop ng MRF ang proper segregation. Kahit may ilan sa unay nahihirapan, maglaon ay tumatalima din sa panuntunan. Nagtumatanggap lang kami ng residual ng 20 pesos na per stock. Bakit kamo? Pag hindi kinontrol yung residual ng mga barangay, ito ay hindi matututo mag-segregate na maayos. Ngayon, nung before na pumasok ang 2012, nagbago kami ng new management sa nitong Materials Recovery Facility namin. Nagkaroon kami ng vermiculture. Yung vermiculture, ito yung mga bulate na imported. Dati lang kasi ang ginagawa namin sa nabubulok ay ginigiling lang. Ngayon, pinakakain namin sa mga bulate. May bago na umanong ordinansa ngayong taon na kung saan sila ang mangongolekta ng mga basura, maging sa mga palengke, na higit na pinagkaiba sa sistema noon na ang mga barangay ang nagtatapon sa kanila. Sa bawat barangay, sa paghakot namin, may collection point. Ibig sabihin, meron silang area na dapat kunin namin na nakaayos. Kukunin lang namin to kapag nakaayos. Hindi namin kukunin to kapag hindi nakasegregate. Ibig sabihin, halimbawa sa isang collection point, kukunin namin lahat ng klase ng plastic, yung nabubulok, at yung pinaka-residual lang namin yung diaper. Kailangan doon nakaayos bago dalhin dito. Samantala, makikita din dito ang Museo ng Sining sa Basura na kung saan nakadisplay ang mga gamit na sa iba'y patapon, pero matibay pa at maayos. Diyan sila nakagawa ng ideya para ng recycled handicraft mula sa mga lumang libro, mga lumang larawan at mga laruan. Doon namin na-discover na pwede pala tayong gumawa ng sining. At ito ay isang naging paraan namin na ito ay makapag-aanyaya para sa ganung paraan ay makapagbawas tayo ng basura sa ating kapaligiran. Sapagkat ang ating kapaligiran ay nasisira, malaki ang pananagutan natin sa inang kalikasan. Yung ozone layer nasisira kapag sunog, bawal din ng mga plastic. Payo pa ng kanilang pamunuan ang responsableng pagtatapon ng basura, hindi lamang sa kanilang nasasakupan kundi sa buong bansa. Disiplina lamang ang kailangan at dapat isipin ang kahalagahan ng bawat gamit na ito. Hindi lahat ng itinatapon ay wala ng silbi. Bagkus dapat isipin na kapag binabayaan, ikaw din ang magsisisi. Hangad ang Material Recovery Facility ng Malolos ang palawakin ng kaalaman ng ating mga kababayan sa pagsisegregate ng basura upang hindi ito magdulot ng pagbara at ng pagbabaha. Mula sa lalawigan ng Bulacan at para sa Telebisyon ng Bayan, Julius Disamburon.